Yo! Putang ama mo! Putang ama nyo lahat! Huwag ka nga daw parang pura, pre. Galit eh. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo, malapit na. Anti-Supot Social Club, let's go! Sa mga naghahanap ng full episode nito, mapapanood mo na kami sa Spotify. Yun. At may website na rin kami, antisupportsocialclub.com. You can visit us also in Instagram, on our Instagram. And marami kami mga photos yon, videos. Si Ato ang bahala. Yung channel natin, pre. Yung mismong channel na Anti-Suppot. Yung parang total viewers. Simula na nag-start tayo, parang nasa analytics, parang nasa 70k. Tapos yung nakasubscribe 8k lang. Ako, anong dapat sabihin sa mga yan, pre? Ewan ko dyan. Hindi, kita mo yun, ha? Oh. 70% ang nanonood pero hindi nakasubscribe. 70k, pre. 70k, pare. Pero may statistics dun, pre. Silipin mo kung ilang percent nung nanonood yung subscriber. Mababa rin. O yun, so... Tong ina, nanonood lang ang puta! Oy, subscribe kayo, pare, kung napapanood nyo to. Don't forget to subscribe. Hit the bell, ha. Importante yung bell para nag-notify sa mga phone ninyo. Kasi mamaya may nami-miss kayo. Sasabihin ninyo, hindi nyo na-topic to, boss Diyos. Mamaya, tinapik na namin. Hindi ka lang ang updated, eh. So, make sure na kiniklik nyo yung bell button dyan, pare, para kita nyo kaagad. Pagkalapag, boom, nood kaagad. Yun. Subscribe kayo para lumalabas kami lagi sa dashboard ng mga tao para mukhang may sense yung sinasabi namin kahit si Josh lang yung may sense dito. Gago. So isa daw, General ng Soy Army, yung mga sundalo ko dyan, ingatan nyo yung pera nyo. Ingatan yung mga pera nyo. Huwag kayong bibili ng mga course. Natuturuan ka daw ng wisdom. Tapos sabi ni CJ. Limited slots lang daw sa kanyang Telegram group. Kaululan yun. Maririnig nyo ng libre dito. Kung gusto nyo English, ang dami dyan sa YouTube. Johnson Point, pare, sa lahat ng social media platform natin. Wala tayong kalaban. Pero kung gusto mo, Tangina, papalag naman eh! Chat mo siya. Tangina mo. Easy. Hapoy, Quezon City Circle, doon sa may pagtawid. Sa underpass doon. Tuwing alas 2. Pag nagme-merienda yung guard. Ang papalagang ka naman eh. Comment down below, oras. Damit na suot. Easy. Joke lang yun. Magkakilala ka muna, pre. Ato classes, supremo ng mga litimong classes na pangit. Bad trip ka sa akin maya. Pero wala kang magagawa. Yun yung gusto ko eh. Sumikat. Makikita mo siguro sa susunod. Nakaganon na ako ng brief. Nakaganon pumalit na kay Joseph Marco sa NLEX. Brief. Mas mabad trip ka nun. Sasabi ko sa'yo. Kahumalingan mo na lang ako ngayon hanggat kinaikibo pa kita. Yun no. Speaking of bad trip, bakit nga ba naglolo mo? Babae. Ang layo nun. Hindi kasi bad trip yun, pre. Nakaka-bad trip naman talaga yun. Yun sinasabi ko nga eh. Kasi ba't naglolo kang babae? Oo. Bakit naglolo ko ang babae? Kasi ang lalaki, unahin ko muna bago niya sagutin Go. pa. Ang lalaki naglolo ko yan kasi gusto lang sumibak. Kumbaga last lang, out of lust. Mostly. Ipokrito tayo pag sinabi nating majority hindi. No. 'Di ba? Majority talaga ng May lalaki may ibang lalaki na nag-cheat kasi mas masarap magluto yung isa. Kalokohan, pare. Sabihin bang ang majority niyan? Gusto mo lang kasi sumibak, 'di ba? Gusto mo tumigim, ano kayang karanasan may bibigay sa akin itong bagong chick na to? Talaga. Mga ganun, 'di ba? All in all, sa last pa rin ang bagsak. Ang babae, bakit nga ba sila nag-cheat? Mas malalim, pre. Mas complicated. Well, women by default complicated na 'yan. Kaya kung gagawa man sila ng mga ganyang klaseng bagay, mas complicated pa rin. Tangina, misogynist, women default complicated yan. Hindi yun insult. Nature yun eh. Diba? Yeah. They're complicated naman talaga eh. Diba? Kaya pag makikita mo, how to please a man, 3 lang. No? Dress nicely. Pag sa babae, puntang inang list yan ng haba. Yeah. Kasi mahirap nga silang i-please, mahirap silang suyuin. So, kung mag-cheat man sila, mas mahirap pa rin yun. Complicated pa rin yun. Ano yung sabi, yung to please yung lalaki, 3 S lang. Parang sex, silence, sandwich. yun yung nakita ko na yun. Tapos pag yung babae, para siya i-please, dapat katakot at least 5'10" pataas. 6 foot. Na chinito, na maugat yung kamay, na nakapagtapos ng college, na naka-private yung IG, na walang pinapalaw na babae, bukod sa kanila lang, na
naka-old money outfit. Old money outfit. Na mahilig sa aso, na nagsisimba pag linggo, na Ang mabait sa dami. Alam mo, Ang haba. Ang haba. Gusto nila ng multi-millionaire, may coaching mabilis, gwapo, matangkad, tapos sila lang dapat yung kababaliwan. Ano Pwede kayo? ba yun? Putang ina, Hindi pwede mangyari. Kasi nyo, diniscribe si Gisa daw, tapos gusto nyo, patusin ka sa daw, asa. Hindi pwede yun. Asa. Tangina, tapos gusto nyo, dito ka lang sa pempem ko, mababaliw dapat ha. Tangina, 6 feet, multi-millionaire, may fast cars, may big bike, na mala Josh on point yung big bike. Ay, tapos dito ka lang Malabo mababaliw sa pempem. Malabo Tangina, yun. praning. Malabo. So bakit nga nagloloko ang mga babae? Sa Okay. lalaki, easy lang, nasagot na natin, ba't tayo nagloloko, di ba? Sige, yan. Sige, bigay tayo sa isa. Isa-isa. O, tanongin Okay. natin guys, yung mga misogynist, bakit nagloloko ang mga babae? Unang-una, social media. Naging delulu na sila sa mga nakikita nila sa social Good media. point. Oh. Di ba? So sinisisi mo si Brute dahil ganun sila. Hindi, White Hindi, knight sila kamo, sabi mo. Kaya, Hindi, may Factor yun. Oo, malaking factor yung mga... so sinisisi mo nga sila Brute, sila gay. Hindi, malaking factor lang na kung bakit ang lalaki ng ulo ng mga babae, nakakala nila meron silang intact na value. Na pwede silang lumapag sa ganitong lugar, valuable ako, tignan nyo ako lahat, wala akong pake, kahit multimillionaire kayo, pagtinginan nyo ako, babae ako, intact ang aking value, disregard nyo yung past ko. Kasi nga, may mga good boy at supot na lalaki na, ano sila? Sinasabi mo, support sila Brute. Hindi ko alam, hindi ko naman nakita titi nun eh. Wala naman balak makita titi nun eh. isa sa mga factor na kung bakit nagloloko ang babae. Shoutout kay Brute. Na kung bakit nagloloko ang babae kasi akala nila kung ano yung nakikita nila sa social media, ayun din dapat yung na-experience nila. Tapos pag din nila na-experience yun, dahil low IQ nga sila, mag-cheat Mga babae, sila. low IQ, ibig mo sabihin? Yeah. Mga babae, mababa IQ nila? Yeah. Sabi mo? Oo. So yun pare, Gago. yun yung number 1 niya. Ano number 1 mo? Social media. Social media. Ikaw pre, number 2. Controversial yun, wait, Alin? men. Low IQ daw ang mga babae, sabi niya to. Gago, men, controversial yun, men. Kasi, yung magagalit na babae dyan, magbilang kayo sa comment section ng babaeng magagalit or sa TikTok na pag kinlip to, pag may babaeng nagalit, i-count nyo yun as low IQ. Kasi ang high intellect na babae, pag napanood tayo, scroll up. Ganon ko tinitignan. May mga babaeng high intellect talaga. Scroll up, didiinan, not interested. Ganon lang. Pero pag yung So, pero kasi based din dun sa pagkakasabi niya to, parang para sa kanya, ang low IQ na babae talaga, yung nagpapadala sa mga ganong klase. Talaga. Kumbaga yung ang akala niya, valuable na siya porkit babae lang siya. So para kung ganun ka, para kay ato, low IQ ka. pag napikon ka sa akin, low IQ ka. Para sa akin. Pag napikon ka sa akin, low IQ ka. Kasi like for example, sino ba mga high value na babae? Mapanood din ni Tony Gonzaga, wala naman pa kayo eh. High intellect. Sino pa? Babae na like for example, Catherine Bernardo. Mapanood niya 'tong sinabi ko. Wala siyang pake. Sino 'yan? Gaganon lang 'yan eh. Tapos, tara, it's sa labas. Gaganon lang 'yun. Walang pake 'yun. 'Di ba? Pero pag yung naglaan ka ng oras, mag-comment ng isang dangkal dito, tag list, low IQ. Boba. So yun, para sa akin din pare, next na ba ako or gusto mo? Sige, banat. So tag-isa naman kami, no? Hindi ka Tag-isa. pa tapos eh. So, kahit tatlo sa'yo. tag-isa tayo pre para umaandar, no? Wag para ano. So yun, isa sa akin, malapag ako ng isa. Ito, medyo may blame tayo dito mga kalalakihan. Medyo may blame talaga. May blame talaga pare, may blame tayo dito. Ito yung kaya nag-cheat yung babae mo kasi as in zero attention ang binigay mo. Wala kang binibigay na attention sa kanya. Hindi rin pwede yung sobrang stay cold. Hindi rin yung pare, hindi. Totoo pare, kasi ito nga no, sabi ko nga nung last video natin. Ang babae, parang ang currency ng babae para sa kanila, ang pera para sa babae. Tayo, natutuwa tayo mga lalaki, tumataas yung confidence natin pag nakakatanggap tayo ng pera. Yun ang confidence natin. Ang equivalent nun sa babae pare is attention. Yan ang currency nila. Ikaw, kung ka-relationship ka na, since cheating ang pinag-uusapan natin dito, so most likely, ka-relationship mo yan. Pag wala kang binigay na attention dyan, pare, saan nila hanapin yun? Kung wala sila makuha sa'yo, hanapin nila yun sa iba. So yun na yun. Doon mauuwi yung cheating. Isa sa mga reason mo bakit sila nag-cheat. Kasi nga, wala kang binibigay na attention. So the right amount of attention, pare,
yun ang maghahabol sila sa'yo. Dahil ang ganda ng attention na binibigay mo sa kanya, tapos tamang lapag lang ng asin dyan, hanapin niya ngayon sa'yo yun. Pero, hindi mangyayari yung maghahabol-habol siya sa'yo kung as in zero, wala siyang nakukuha sa'yo. Or kung Dapat sobra-sobra pinapatingin naman. mo rin. Pag sobra naman, Suya. umay. Yeah. Yun, pare. So, yun, number 1 sa akin, attention, pare. Ano pa? So, yun, attention number 1, number 2, Kasi number 1, matik, may number 2 yan. number 2, ikaw, lalaki ka na. Laging komportable ka bilang lalaki. Para sa akin, What number do you 2. mean? Komportable. Kasi, again, ang babae, by nature, ang babae, nakakaramdam yan pag the more na masculine yung lalaki, the more na magkikling sa'yo yan. Diba? Yeah. Ang babae, nagiging automatically, by nature, nagiging submissive sila sa'yo. Pag ikaw, lalaki, nararamdaman niya na parang, puta, anong ibang klaseng lalaki ito? Hindi naman niya ako pinipisikal, pero ramdam ko yung lakas ng presence niya, ramdam ko yung lakas niya bilang Pasang lalaki. pek-pek. Oo, ganun. Yeah. So, again, pag nag-cheat sa'yo yung babae, most likely, naging feminine ka. Dahil laging siya yung kasama mo, kinalimutan mo yung pagiging masculine mo, mas nag-submissive ka sa kanya. For sure ako, for the first month pare, maramdaman mo parang, ay, okay, gusto ng girl to Pero temporary lang yun, bro. Ang long term talaga na gusto niyan, mas mag-submit yung babae sa masculine na lalaki. So, yun, number 2, para sa akin, mas naging submissive ka kaysa dun sa babae mo. So, hindi rin dapat sobra-sobra, kumbaga, yung attention na ibibigay mo. Talaga sobra pare, right amount lang. Kaya sabi ko nga kanina, the right amount. Nami-misunderstood kasi yung term natin na good boy Kasi pag pinakinggan mo yan, wag kang good boy, wag kang Labo rin gentle. nun Hindi, rectime mo na. Hindi, si Brute ang ginagawa Wag kang niya. good boy, wag kang gentle. Ang sinasabi namin dito, kung ano yung proper way. Hindi lang basta umikot sa pagiging good boy or pagiging gentleman. Kasi yung dalawa na yun, pre, parang equivalent na nga yun Magkaiba yun, bro. good Magkaiba boy ang and good boy gentleman. tsaka sa Linawin pagiging... nyo nga, linawin. Yeah. Magkaiba yung good Konektado. boy, Good boy sa pag- submissive Yeah. Magkaiba yun. Ayaw namin na ikaw lalaki ka maging submissive ka sa babae mo. Kasi ano ba yung submissive? Feminine trait yun Na Yeah. kumbaga, para sa akin yung pagiging submissive, yung... Ano bang submissive? Magiging submissive ka lang sa isang babae, nanay mo yun. Para sa akin, I think, lang yan, may hangganan lang yan. Until hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mo Yes, pa. sir. Pwede yun, kasi kailangan mo pa ng gabay ng parents mo. Pero, until then, kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mo, hindi mo na kailangan mag-submit sa magulang mo. Oo. Kasi yung pagiging submissive nga rin para sa akin. Kaya nagsasubmit yung babae sa iyo, ikumpara ko sa babae. Kaya nagsasubmit yung babae sa iyo kasi nga mas marami kang experience. Yeah. Mas malakas ka sa kanya, Mm. 'di ba? Mas matalino ka sa kanya. Mas mapoprotektahan mo siya in general. Kaya nagsasubmit ang babae sa iyo kasi kaya mo siyang protektahan. Yeah. 'Di ba? Now, kung lalaki ka na magiging submissive sa babae, out of nature yun, pare. Wala yun. Pag naging submissive ka sa babae, bro, yung babae, out of comfort zone siya Yeah. Diba? Hindi naman trabaho ng babae na protektahan ka Diba? Trabaho mo yung bilang lalaki. Yes. Now, ang pinagkaiba nun sa good boy, ang good boy, mabait ka. Mabait Good ka, pero hindi ka submissive. Diba? Mabait ka, pero, syempre, yung too much na kabaita naman, ang iniiwasan natin doon ay yung ma-take advantage ka. Yeah. Di ba? Yung malamangan ka ng babae. Kasi marami namang mabait na lalaki na, tayo, bakit? Masasabi mo bang masama kang lalaki? Di ba, mabait ka naman. Mabait naman ako sa babae. Mabait ka rin naman sa Sa babae. Sa babae. Pero, tinitake for granted ka ba? Hindi. Because right amount nga lang. Yeah. Proper. The right amount, proper. Yeah. Di ba? So, magkaiba yun. Baka kasi sabihin ninyo, ayaw namin ng good boy kasi ganito, ganyan. Hindi. I mean, magkaiba yun. Magkaiba ang submissive, magkaiba ang good boy. Ayaw namin sa lalaking submissive. Yun ang iniiwasan namin. Correct. Sa And malinaw lang namin, no? Alam ko mapapanood mo to. Tinutukoy lang naman namin doon sa good boy na binabanggit ni Ato dati. In-explain niya rin kanina, no? Is yung hindi naman nagre-reciprocate yung babae ng maayos pero ikaw parang abang-abang ka pa rin. Simp yun. Simp ka pa rin. Magkaiba yung good boy sa simp na sagad na nice guy. Definition yun ng simp. Yung hindi nire-reciprocate pero tuloy ka pa rin. Simp yun.
And I'm sure hindi naman yan ang gusto ng nanay mo na gawin mo. Sinabi ng nanay mo, tratuhin mo maayos yung babae. Respeto mo ang babae. Pero hindi niya sinabi sa'yo na dilaan mo yung talampakan. Sinabi niya magpauto ka na to the point na wala naman na siyang ginagawang benefit sa'yo, pero ikaw, bigay ka pa rin ng bigay ng bagay na ikinabe-benefit ng babae, which is giving attention, yun na nga, simp ka masyado. Yun lang naman yun eh. Sobrang dami ngayon, pre. Ngayon, pre, interrupt ko kayo. Go. Putay na, pre. Ngayong panahon na yun, ang premyo ngayon lalaki na, like for example, yun, si Brute. May mga dumidikit sa kanyang babae na nakaka-ting niya. Sabihin na natin for content yun. Pero ang nagbe-benefit dun, babae. Correct. Sila Golem. Yung mga Pokemon ngayon, sila Golem. May makikita ka, puta. May mga umaaligid na mga babae dun. Ang magbe-benefit dun yung babae. Correct. Kaila mo yung lip bite, may mga aligid na babae. Ang magbe-benefit dun yung babae. Makikiclout sila dun. Kukuha ng clout. Di ba ngayon, ang sinasabi ko nga, medyo harsh lang, pero tangina, at least kantutin nyo man lang yung mga yun, ha? Kasi wala namang ibang mapapala dyan, I-double down ko yung sinabi ni Sadaw na pinalaki ka nga ng magulang mo na good boy, di ba? Sa tingin mo, magugustuhan, sa tingin mo, hindi mo ba sinasaktan yung nanay mo pagka nalaman niyang inuutukan ng babae? Ayaw nga ng nanay natin pakatanga tayo sa babae. Ayaw nga niya Ayaw nun. Yeah. So again, kung ang definition mo ng good boy yung magpapakatanga sa babae, hindi mo ginagampanan yung gusto ng magulang mo sa'yo. Hindi siya karapat-dapat para sa panahon ngayon na mabilis ma-impluwensya ng mga bagong milenyong lalaki. Hindi siya karapat-dapat bilang may platform, may influence. Dapat kung ano yung lumalabas sa'yo, check mo maigi. So balik tayo dun pare sa topic natin na bakit nga nag-cheat. So again, yung sa akin is yung attention, dapat right amount, and also nagiging mas submissive ka dun sa babae. Konektado siya eh. Doon sa na-topic natin na good boy, konektado sa agad eh. Kasi kaya nag-cheat yung babae dahil sa ganun, nabuboring sila sa ganung style. Yeah. Pag narinig ito ng good boy, unang papasok agad sa isip niya, ayoko nga maging bad boy eh. Di wag ka maging bad boy, wala namang problema dun. Akala kasi nila sa bad boy, pre. Nangugulpe. Mali kasi yung term din natin siguro. Hindi, tama lang yun. Tama lang yung term na yun, tol. Sinasadya lang nilang hindi intindihin. Okay. Gets nila yun, pare. Sinasadya lang nilang nananakit, lang nila, pare. Fuckboy, bobong puta. Lahat nga ngayon, bro, lahat nga ng term ngayon, ito i-psych nga nila yan. Lahat ng term na for self-improvement ng lalaki na mas malalamang nga yung lalaki sa buhay, binivillainize nila. Alpha male. Pag sinabi mong alpha male, toxic yan, toxic agad. Pag high volume, hindi yan, toxic din yan. Pag bad boy naman, hindi toxic din yan. Lahat yun, pare. Para sa akin, yun. Mas toxic pa nga yung yung nice guy na nasa isang relationship with a woman eh. Woman. Sige nga, explain mo nga yun. Sa akin pare, mas toxic pa sila kumpara sa atin. Kasi yung mga ganong lalaki, kahit mali na yung babae, di naman nila kinokorek eh. Di ba? Napaka-toxic positivity. Nag-gets ko yun, pare. Kaya nagbibuild sila ng toxic na babae. Yung babae, nagkakalat lang. Nagkakalat, mali-mali, hindi na nakokorek. Kasi nga, sa sobrang pagpapaka-nice guy, ayaw nila makasakit ng feelings, hindi nila ma-real talk. Yeah. Hindi nga nila, baka hindi nila ma-know yung babae nila. Hindi nila masabihang no, wag ka tutuloy, no, bad. Diba? Tayo kaya nating sabihin yung, kaya natin itama yung babae, hindi napapahamak. Actually, ang ganda nung angulo mo doon, bro. Kasi tignan mo yung babae na hindi nila kinokontrol. Okay? Nililid, tol. Nililid. At hindi nila nililid. Ngayon, isipin ng babae, okay lang to. Ngayon, magkakalat sa social media yung babae. Exactly. Sabi, yung my boyfriend lets me wear what I want. So, dapat ganun din kayo. Di na-impluensyahan na. So, nagkakalat nga silang toxicity. Hindi nga lang directly, indirectly. Lalaki pa rin may kasalanan, lalaking support. So, yun pare, yung mga yung mga pa-nice guy nga dyan na hindi nila nalilid sa tama yung mga girlfriend nila. Toxic nga sila. Toxic positivity. Indirectly. Indirectly ang atake nga. Kasi hindi man sila yung toxic, but dahil dun sa hindi nila pag-lead ng tama dun sa babae nila, yung babae ngayon nila yung nag-spread ng toxicity na porkit pinapayagan mag-club, pinapayagan mag-boy best friend, pinapayagan mag-revealing clothes. Akala nila tuloy, normal yun. Yung sa lang example yan, sa Pinoy Big Brother, may babaeng malandi dun na may kalandian siya dun. Tas parang okay lang naman daw sa boyfriend niya, hindi naman daw controlling yung boyfriend niya kasi hinahayaan niya naman daw din mag-club yung boyfriend niya. Guess what? Anong ending? May kalandian siya sa loob. Reckless na babae.
caught on national TV na ang landi-landi may boyfriend sa outside world. Nag-break sila. Kadiri ang Break puta. sila, di ba? Yeah. Oh, kita mo? Kalokohan eh. Kasi nga, maraming desisyon ng babae na hindi nila napag-iisipan ng maayos because of their emotions. So Yeah. that's why, the best na combination ng lalaki at babae sa isang relationship. Yeah. Kasi yung lalaki, bibigyan siya ng logical na payo. Practical din. Practical, Logical, safest, kaya ng lalaki. Hindi ko naman sinasabing hindi kaya mag-decision ng babae ng safest and logical palagi. Sinasabi ko lang, addition kasi yun na mas napapaganda. Tingnan mo, katulad yan, pumapalpak ko, di ba? Oo, Kasi masyadong maluwag eh. masyadong maluwag. So, yun yung mga doon, reason ko bakit mag-cheat yung babae. Dahil nga, yun nga, nice guy ka nga, pinapayagan mo lagi. Masaya yan, temporarily, pero pag yan nakatapat ng kunyari, nakalandian niya lang sa club, for example. Kasi pinayagan mo mag-club eh. Yeah. Di ba? May nakilala yan dun sa club. Ganito hasta sa kanya. Oh, bakit ka pinapayagan ng boyfriend mo mag-club dito? Kung nasa akin ka, baka tinali kita ron. Sa bahay, putang ina, magpipintig yung tenga. Yeah. Ay, shit, grabe to ah. Yeah. Sa bista tong lalaki na to. Tas, yung kunyari, hilain pa nga dito nga. Kunyari, protective dun sa babae, dun sa pinayagan mo kasi mag-club eh. Yeah. Oh, dun sa club, naging protective yung lalaki sa kanya. O tara, uwi na tayo dun, dali kita sa bahay ko. Ay, Patay. patay ka. May Asa na ngayon yung mo? Yung babaeng di ba, masyado kang gentle doon. Parang hinahayaan mo siyang mag-grow like a butterfly. Sobrang maluwag ka doon sa kanya. Sa sobrang luwag mo doon, hindi mo alam, pinapaluwag na talaga siya ni mga katulad ni Sadaw. So, pag nakita sa club. Naulo ka. Pero may pinunto siya doon, brother. Na, di ba? Habi sa'yo. May pinunto siya doon na salita na na good boy siya, sabi niya sa video to. Okay. And then, baka nangyari lang na yung pinili niya ng babae is pang-clubbing-clubbing. Sabi niya Oo, okay. pang-club-club kasi yung babae. Pag ang babae pang-club-club, hindi angkop sa gaya ko kasi nga parang hindi ako yung hinahanap niya. Kaya nga eh. May point din siya doon, pare. May point naman talaga May point siya. din siya doon, pare, bro. At tama din naman talaga. Tama talaga siya. Oy, bakit mo inumpisahan? Asado. Yun yung counter ko doon. Asado Alam mo masyado. naman na pala eh. Asado. Alam- Baka sakaling mabago. Pag baka na-traumatize lang siya ng mga past experience niya na di maganda. Kung papaulanan ko siya ngayon ng Hindi- Pasok tayo. Next. Di pa rin tama yung para i-disrespect mo yung sarili mo ng ganun. Agree. Hindi porket mabait ka, sapat ng reason out yan para bastusin mo palagi yung sarili mo. Dahil kailangan mong sabihing nice ka. Tsaka masyadong cruel ang mundo. Kahit Yes. nice ka, huwag mong expect na magiging nice sa'yo. Still sa yung tao. Si Jesus Christ, pinanak ng Diyos yun, pre. And also, Sobrang nice nun. Pinako sa krus, ikaw pa na mahinang nilalang. pero yung sa kanila kasi pre, naggago ka. Yung sa kanila kasi pre, yung sa influencer na yun, sila, ano lang naman daw yun? Scripted lang naman daw talaga yun. Parang content lang naman yun. Na hindi siya nag-benefit, yung babae lang. Mahang yan ah. Pero itong topic namin is about pagiging nice guy na talagang talo ka dyan. Walang benefit dyan. Kawawa Doon ka lang mag-cheat dyan. talaga. Mag-cheat. So ipasok ko yun na yung pinunto mo pare, ipasok natin yun na Ipasok na yan. Number 2, ay next reason ko bakit nag-cheat yung babae. Ano yung sinabi mo, pre? Ano ba sabi ko? Ay, singgot kasi! Sa iyo yun eh. Sabi ko. Yung nawala sa akin, nawala sa utak ko. Sabi sa'yo, bawal ang beans, bawal ang pork. Damn! Nawala ako. Ipapasok ko sana na next reason kung bakit nag-cheat nga yung babae, bro. Nakalimutan ko. Yun. Next reason, pare, kung bakit nag-cheat yung babae, because yung past niya, dinisregard mo. Kasi sabi nga niya, di ba point nung si Tropa is, baka kasi Na-trauma lang. pang-club kasi yung pang-club lang yung pinatulan ko. So baka hindi talaga ako pwede doon. Yun yung isang reason kasi dinidisregard ninyo yung past ng babae. Kasi ang babae nga pare, ang nagdi-dictate ng future niya, iba kasi sa atin, iba yung reality ng babae at lalaki, pero ang reality ng babae is ang nagdi-dictate ng future niya is yung past niya. Kaya pag ang babae marami nang fucked up relationship, red flag na dapat sa yun.
Diba? Pag sineryoso mo pa yun, ay magchichit at magchichit sa'yo yan, pare. May pattern eh. May pattern. Napanood ko nga pare sa TikTok sa yung Whatever podcast, yung nag-interview din sila ng mga babae. Sinabi nung babae doon, kinasal na siya bro Okay. Kinasal na siya, babae. Nakipag-divorce siya because the main reason is hindi niya matanggal sa isip niya yung mga past relationship niya. Kaya parang nagigilty daw siya nagigilty siya dun sa asawa niya. Kasi nga hindi niya maalis sa isip niya yung mga past relationships niya. Yun ang isang reason pare kung bakit iwasan mo yung mga babaeng mataas ang body count because nga most of the time yung pair bonding nila sira na. Yeah. Yun. Fucked up na yung utak. Yun pair bonding issue yun na hindi niya matanggal sa isip niya yung mga past relationship niya kahit kasal na siya. Yun eh. So bakit papayagan pa natin sila bumoto? Yung past niya, putang ina. Parang isang sem na history class pag dinictate siya sa'yo, no? Kumbaga hindi talaga pwedeng i-disregard yung past. Kasi nga Habit na rin kasi yun, bro. Nakadiri. Naman kadiri, pare. Pwede naman sila magbago. Tao pa rin naman sila, pare. Masama kang tao. Habit kasi yun, pre. Mahirap na. Kaya nga minsan yung mga addict na sa yosi, addict na sa alak, kailangan mong i-rehab eh. 'Di ba? Paano pa yung addict sa tite, addict sa toxic relationship? Wala ngang rehab sa mga ngayon. Sino mag-aayos doon? Ikaw. 'Di ba? Ayun, yun yung mindset ng mga pa-nice guy na, uy, ako ang therapy nito. O ayun, ano nangyari sa'yo? Disappointed ka. May nakita akong parang short film siya na putang ina pre, million yung reacts. Million yung heart sa TikTok. Tapos ang daming repost, puro babae nag-repost. Yung parang clip art na yon, para siyang kwento ng journey ng babae dito sa mundo, kung paano niya mahanap yung totoong lalaking para sa kanya. Parang Ano nangyari? si babae, may boyfriend siya, tapos lumagari sila, tapos naka-experience ng struggle, tapos yung lalaki parang short temper, biglang napuno, nag-break sila, yung babae dahil iniwan, nalungkot, pumunta sa parang nag-makeup na black yung babae doon parang badass era, hope-face, 'di ba? Naka-experience ng mga iba't ibang drugs, OnlyFans, mga ganyan. Tapos parang hanggang sa may isang lalaki na na-meet siya, tapos parang yung lalaki na yun, inalis siya dun sa dark world na yun. Tapos and they live happily ever after. Love story. Putang inang yan. Nabenta yan. Nabenta yan, bro. Last animated pa. Animated pa. Sabi ko, putang inang yan. Pinapanood, tang inang yan. Million yung repost, million yung hearts. Tang ina. Hindi ganun. Pangarap ng mga pokpok yan eh. Oo, na biglang may darating na Prince Charming na isasalba sila dun sa dark phase ng buhay nila, na parang gano'n na lang, papakasalan sila bigla and they live happily ever after. Meron yung sikat na kanta na luma eh. Ano? Yung matatanggap mo ba ako? Naging kahapon ko. Kung ako iwanan mo. Alam mo yan, yung pang matanda? Parang familiar. Pang pokpok siya eh. Kasi ang meaning ng kanta, ayun, pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Ay, oo. Diba pang pokpok siya, sobrang brainwash, gusto ng mga babae. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Nanginginig pa yan. Matatanggap mo ba ako? Every Sunday napapakinggan ng mga babae yun. Pre, putok na putok kasi nga pangligtas ng pokpok. Matatanggap mo ba lahat ng kamalian ko? Ang ina brainwash to. Baka ka ba lang every Sunday, mapapakinggan mo yun, tapos sinasabayan pa ng lola mo. Kaya akala mo siguro. Kasi pare, ito. Pag-ibig na walang dangal, ang alay ko sa'yo. Tama ba yun? Meron pa isa, napakasakit, Kuya Eddie. Niloko yan eh. Dalawa naming anak ngayon ay 3 na. Diba? Puro ganun yung kanta. Ba't ganyan sa'yo? Diba? Gago ganun yung lyrics nun, diba? Alam yung lyrics. Gago ganun yung lyrics nun. Tama na. Dalawa naming anak, ba't ngayon ay 3 na? Sa third verse yun, pre. Tang ina, no? Malungkot yan eh. Puro ganun yung lyrics dati, no? May storya pala yung kanta na. Puro palpak. Kapokpokan. Tapos yun ang pag-usapan natin sa akin, di ba? Yung nandito ako. Yun naman, beta mail naman.
umiibig sa'yo. Kahit na nagdurugo yung... Wow. Kung sakaling iwanan ka niya, Tangin huwag kang yun. mag-alala. Tanginang yun. Mahal sa'yo, andit. Di ba, may kompleto, may pampasupot ng lalaki, may pampapokpok, di ba? Parang bitch yun, okay lang sasaluhin kita. Putang. Tapos sobrang pampasupot nun sa lalaki. Grabe. Tang- ina ng mga lyrics dati, no? Parehong kantang verse, parang lugi pa rin yung lalaki. Yung Totoo. isa nag-aabang ng Pero pinapatok. Pinapatok. Di ba? Nagtatap 1 sa chart dati. Tang Diba? ina mo. At mababalik ko lang, madagdag ko pa dun sa bakit nag-cheat ng mga babae. Watch out. No? Lagi yung titignan yung family background. Yun. Tama. Yeah. Oo, walang airpat ba to? Lasinggero ba airpat neto? Yung upbringing, no? May tattoo bang Arabic dito? Tsaka dragon dito? Kompleto yung nanay-tatay niya. Kompleto yung nanay-tatay niya. Pero tignan mo yung tatay niya kung nagagampanan ba ng maayos. Baka lasinggero to, baka nagsasabams yung airpat niya, baka hindi nagtatrabaho na maayos, tamad, walang tas walang boses sa pamilya. Pagmamasdan mo rin. Kasi kapag malaking factor pag walang kwenta yung tatay. Or walang tatay, lalo mas masahol. Paano mo malalaman na parang, uy, kasi kung, kunyari, kompleto yung pamilya, paglapag mo dun sa crib ng EA, andun yung tatay, andun yung nanay, malalaman mo rin na red flag based sa pamumuhay nila eh. Hindi to sa kung mayaman or mahirap ha. Kunyari, makita mo, pagtingin mo dun sa bahay nila, paglapag mo, yung tatay, butangerong malaki yung tiyan, tas yung nanay, kawakawawang ganun, parang medyo sablay yung upbringing dito. Yung kinalakihan niyang shit. Pwedeng ganito. Tahimik, parang kawaway nanay kala mo, pero naghahain na maayos. Yung tatay nakasiting-priting, parang ganyan. Okay? Medyo okay pa rin. Basta may takot sila dun sa tatay. Tapos yung Pag nanay... alpombra yung chinelas, okay pa rin. Tangina, pag sinampal ka nun, sakit nun. Basta yung nanay pare nagsiserve as nanay. Tapos yung tatay as a king na parang nakaganyan lagi sa couch, nanonood ng shit niya. Tapos nagagampanan niya, napoprovide niya, maangas pa rin siya, may boses siya. Kinakatakutan ng misis niya, ng anak niya. Hindi kinakatakutan ng Google Pay Kinakatakot to the point na may respect silang lahat. May point pa rin yun. Okay, Para nga sa akin bro, mas green flag pa sa akin yung babae na hinihigpitan ng tatay. Yun. Mas ano sa akin At yung may bro. takot siya sa tatay niya. Oo, respeto pa, no? May respeto para sa akin. Pero pag yung nanay niya, hindi nire-respect yung tatay niya, nakikita mo, binabastos-bastos lang. Ganun din yun. Yun na yun. Magiging ganun din yung babae yun. Yeah. Or, baka mas masahol, yun talaga malaking chance na nag-cheat mga babae may magulong family background. Kasi doon nila matitrace, parang pattern yun eh. Para sa kanila, normalize lang yun eh pag nasa bahay na eh. Yes. Diba? Normal yun na parang, okay lang pala na ginaganito ni mama si papa. Baka okay ito sa sa relationship ko. Yes, hindi niya napag-aralan rumispeto ng lalaki sa bahay pa lang. Tsaka check mo rin, kunyari, yung parents niya, parang yung tatay, laging may issue ng pambababae, niloloko yung nanay, may chance yun na yung babae. May wall sa lalaki na, tangina mo, pare-pares kayo. Depende. Kailangan mo ba tibagin yun? Mag-effort ka, titibagin mo yun? It depends kung paano hinahandle nung tatay. Kasi may kapitbahay ako pare, di ko na pinagduan. Yan, pangalanan mo. Mangalala mo! Tignan nyo, mabawi ka ba? Meron siyang 3 babaeng anak, tapos... Yung 2 nakapling mo. Hindi naman. Okay. May 3 babae siyang anak, may isa siyang lalaking anak doon, pare. 3 babae. Naging bading yung lalaki, hindi naman. Hindi Okay. naman sa bakla. Basta doon pa rin sa cheating. Papaero airpot nila. Pero yung airpot nila pare kasi ang daming diskarte. May tindahan dito, may paupahan 4. Pero alam nilang chick boy, pero umuwi doon sa airmat nila. Alam ko, morally bad ito at hindi politically correct sa tenga ninyong lahat. Pero sila yung example ko na yung mga anak niyang babae, pare lahat matitino eh. Yes, sir. Kasal lahat eh. Yeah. Pero Kasal lahat. ayun kasi, Up until now, kasama pa rin yun eh. Yung mga family nila eh. May hindi mga absent father eh, no? Hindi. Kumbaga, responsable pa rin eh. Oo, matikas pa rin. May mga ano dyan may artista, example niyan, best example niyan ng sinasabi mo bro. Yung tatay ni Richard Gutierrez, alam, si ba yung nanay niya na parang Bisaya-Bisaya, na matapang-tapang? Okay. Alam niyang babaero yun eh. Yeah. Yung asawa niya, pero sabi niya, alam naman niya na mangyayari sa kanya pag umalis siya rito eh. Parang alam ng babae, pero alam niya rin naman na uuwi sa kanya at loyal sa kanya yung mister. Okay lang sa kanya. Pero kung titignan natin, parang Bong Revilla ata yan, pre. Hindi Tapos pre. si Lani.
Ayun din, isa rin yun. Isa rin yan, di ba? Pero isa rin yun, yung magulang nila, Richard Gutierrez, pre, ganun. Alam niyang babaero yung lalaki. Kasi pogi yun, matangkad eh. Tapos alam niya nga, pero alam din nung mister na itong asawa niya, war freak nga. Pero hindi naman sila nagbi-break. Hindi sila nagbi-break kasi nga, alam nila eh. Alam nung babae yung kakayanan nung asawa niya eh. Yeah. Alam din niya na sa kanya rin uuwi. Diba? Tsaka totoong mahal siya ng lalaki, sure. Kasi Kasi dun sa kapitbahay namin, pare, kasal din naman sila eh. Pero may kapitbahay pa nga dun na nabuntis, nagkaanak din siya dun eh. Pero magkakalapit lang talaga. Kasi nag-away-away pa. Pero ganyan, kasal pa rin naman sila noon. And okay yung mga babaeng anak niya, napakasalan lahat, may family lahat. Okay naman, doing good, pati yung lalaki, okay din. Tropa ko rin, okay din, okay lahat talaga. Pero yun nga lang issue niya, lagi siya may sinisibak. Hanggang ngayon, matanda na siya, pre. Parang 60 plus siya, meron na naman siyang binabae. Pero uuwi pa rin siya dun sa bahay nila. And then, siguro, nagagawa niya rin kasi yung responsibility. At hindi rin siya ma-real talk ng mga anak niya kasi may respect pa rin talaga. Kasi nga, napoprovide eh. Hindi tas mahal ko naman nanay nyo eh. Hindi nakakaligtaan yung kung ano man. Oo. Nagagalit lang naman sila sa tatay nila pagka ng babae tapos iniwan yung pamilya dahil dun sa babae. Tapos yung perang dapat dito, dun mo pa dinadala. Hinati na. Nagugutom sila ngayon. Tapos yung tuition fee hindi nababayaran. Lahat na pagtapos, yung iba nasa ibang bansa pa. Paano yan? Tapos lahat nakakain, lahat masaya, lahat nakapag-aral. Pero hindi ko sinasabing lahat kayo pwede mag-cheat, pwede gumawa. Sinasabi ko lang, nag-work yun sa kanila. Nag-work, may mga pumapayag or hindi naman sa pumapayag pero tinanggap na yung ganung Actually, pumayag pa rin yun. Yun, tinanggap na lang kasi wala, sobra-sobrang luho binibigay sa kanila. Kumbaga, sinusuhulan na sila. may suhol na eh. Tangin na gawin ko kaya yan. May anak ako na-stress siya kasi may sinisibak ako na nahuli niya. Ganda na. Pero yun nga, may iPhone 16, shut your fucking mouth. Tangina ka. Hindi tayo masyadong agree doon, but may mga ganun nga. Yun ang sinasabi namin, may mga ganun. So, I think yun na yun, no? Yun yung mga madagdag pa kayo. Bonus round ako, bonus round. Sige, go. Ano lang to? Paano isang lang to na kailangan yung ilagay sa utak nyo na red flag yung babae na may, kunyari, gusto ng babae, may sasakyan or at least may motor or may resources. Tignan yung tatay niya. Pag yung tatay niya ni Rakal wala man lang, delusional yung babae na yan. Yung tatay niya hindi pa sa standards niya. Masama ba yun? Ulul yung babae na yan. Masama ba yun? Oo, para sa akin. Yung maghangad yung babae ng ganun, preference nyo yun? Yun nga yung panapal eh. Hindi ako umalo sa putang ng preference na yun, pre. Kasi hindi naman umiikot ang mundo based sa preference. Siya pag gaganon. Ha? Mag-cheat siya sa'yo. Kasi yun ang topic eh. Pwede. May chance. Kasi wala ka nung mga gusto ko. Ba't ka nagpasibak sa akin? Yun nga eh. Ganun nga sila kabobo eh. Di ba ganun nga sila kabobo? Mas ibibigay nila yung pek-pek kesa dun sa tiwala muna. I think pwedeng makantot mo ako, pero hindi pa ako nagtitiwala sa'yo ng sagad I think pare, kahit sabi mong may pangarap siya ng ganung bagay, once na ginusto ka niya, parang yung may reason para mag-cheat siya? Parang I think hindi eh. As long as sinaabot mo yung bagay na alam niyang... Actually, ayun. Kasi nakita niyo naman, sikat na sikat sa internet yun. Di ba? Yung lalaki, walang chikot, walang service, o sumabay dun sa ka-gym body na may sasakyan. Ooh. Pero pangarap niya ba yun? O convenient lang sa kanya at that time? Ha? Yun na rin yun. At that time. Papunta na rin yun kasi, pre. Pagka yung convenient kasi, ang sa kanila... Walang babaeng gusto mag-commute ngayon, pre. Ang convenient sa kanila, pare, nako-convert nila yun sa comfort eh. Kasi babae, di ba, gusto comfort. Yeah. Pag binibigyan mo ng convenient at in the long run, nagiging komportable na sila sa'yo, pupunta na sa'yo yan. Punta na sa'yo yan. Mga test ka nga nun, test ka kahit committed ka. Uy, sabay ka sa akin, tara, gabi na. Lagi. Sasabay yun, pre. Pero may tinalo ko ng kapwa supervisor ko niyan dati sa BPO, ganyan. Nakachikot siya, nakamazda siya nun. Talaga? Wala, commute ako nun, pre. Talaga? Chinat ko lang na, tara, 2 bote tayo. Ilang beses niya, tulong bote, ayun, sa rooftop yun, iinom sila nung, hindi, solo shit ako nun sa bahay, alam ni Eko yan. So, ang dami kong, So, going back. Bata pa ako nun nagbisor na ako nun sa BPO, para mga 24, 25 ako nun. Yung isang kapwa-bisor ko nun, dalawa kami nun nabisor na, kasama kami sa training, kasi nga isang wave na bagong account. Kayo nga yung yung nasa confessions na tirador ng mga newbie. Gago ka. Ng mga new hires,
Kasabay namin, pare. Ito, nagte-train. Itong lalaking TL din, dalawa kami na magsusup nun sa bagong wave. No? So, kasabay namin yung bagong wave, di ba? May chikot siya, may Mazda siya, pare. Okay naman, chikot niya. Hindi ko alam ba't nagtrabaho pa siya Dati siyang seaman, so marami siyang pera kahit pa paano, may ipon siya. Hindi naman siya pinipili, hindi nga siya sinasabayan, bro Ayaw talaga sumabay. Mas gusto pa mag-commute. Nakasabay namin, nag-jeep kami ngayon, no? Hindi siya gusto talaga. Wala siya, di siya marunong mag-aura farm sa BPO. Aura farm, pre. Ano kasi siya tahimik-tahimik type shit na mahaba ko sa Ay, indiliit. pero matanda na rin kasi. Wala yun. Para mga, Pang no choice lang yun, pang no choice. Sa mga 39, 40 na Pang siya. no choice lang. Kunyari yung babae, emergency, may bayarin, tas wala nang ibang makukunan. O, yun na yun. Mang kanor shit. And then, one time, nakauwi ako na mas maaga kasi sila, parang pumood trip pa sila nun. And then, nakita ko online siya. Nakita ko sa mga ID nila, pumood trip siya. Ganyan. Ay, di ka pa umuwi. Sabi ko, anong oras na? Pumood trip kami, ganyan. Tapos niya, tara, dalawang bote tayo. No? Random lang talaga. As in, wala naman akong balak mag-inom. Sinabi ko Dalawang lang, bote, cobrang pula yun. Tangina nag-Gio. Panis yung naka-Mazda, pre. Tara, 2 bottles tayo. Pagdating mo dun, cobrang pula. Ilang beses yung minisyon nung lalaking yun putang inang yun kupal din yung lalaking yun kasi pag yung babae gusto niya isabay pero ako ayaw niya ako isabay, putang ina niya. Pre, kasi isa lang naman uwian namin. Bros ang tropa. Kupal siya. Isa lang naman uwian namin, Kogyo, di ba? Ayaw niya pa ako isabay, tang inang yan. Pwede ko naman siya bayaran sa ganun. Nilamang mo dun yung marunong mag-aura farm sa BPO. Siguro kasi maboka din ako nakakatawa ako ng time na yun. Lagi rin kaming sabay-sabay kumakain na 4 kami, 5, ganyan. Minsan sumasabay-sabay. Nag-end up tuloy na kinain mo yun. Yun pa isa. Pare, putang ina. Tingnan mo nga, hindi nga rin nag-work yung pagiging nice guy. Kahit may kotse siya, kahit may resources siya, yung pagiging tahimik niya, creepy sa babae yun Yeah. Pero may asawa yun, pare. Yung above na yun, Above na yun. Tol, may asawa yun. So, huwag nyo tularan yun, guys. Sinabi mo na So yun pare. Mga nakaraang mali ko yun. Nagre-repent na tayo ngayon. Repent! So yun pare, yun yung mga I'm sure makakatulong sa inyo. So make sure lang na wag nyo lang isipin pare, i-take note nyo na. Take note nyo na sa mga cellphone nyo yan para hindi kayo maloko. Para hindi kayo maiputan sa ulo. Pag nalagay sa MMK yung story ko na yun, ang title ng 2 bottles. 2 butts. 2 butts. 2 bottles tayo. Sige pare, so kung gusto niyo ng pangalawang tuloy sa buhay, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Kung may nakalimutan kaming sabihin dyan, kung ano ba yung mga dapat ng yung mga red flag ng babaeng mag-cheat, no? Iwan yan sa baba. Right? So, Anti-Supot Social Club, we'll be right back. Ay, hindi. Kung gusto nyo mapanood yung mga full episode na itong video na to, visit us on Spotify and on our website as well. Anti-Supot.socialclub.com. May Instagram na rin kami. Yeah. We'll be right back mga pare. Next episode. Tutuwa sila niya.